Laglagan malala guys, nilaglag ho ni Harry Roque, ni former spokesperson Harry Roque, itong si former President Rodrigo Roa Duterte para ho isave itong issue na to, para isave ho si Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte na meron hong kinakaharap na malaking issue. Well, sa totoong sabi naman talaga guys, mahirap maglingkod sa dalawang amo, 'di ba? So, itong issue guys ni Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte, pati yung issue ng kanyang ama, mahirap naman talagang i-defend at ipagtanggol yan. Meron tayong kailangang i-uplift na isa, meron din naman kailangang ilaglag. Kasi guys, itong issue ni Duterte, ng dalawang Duterte, ay nagkukross ang landas. Nagkukunik-kunik guys. Sino yung dating administrasyon? Duterte. Am I right? Tapos yung bagong administrasyon, Duterte din as a Vice President. So talagang itong issue nila ay nagko-connect-connect. So mahirap i-balanse, mahirap ipagtanggol yung isa, lalo na't ang dating administrasyon ay Duterte rin. So ang ginawa ni former spokesperson Harry Roque, nilaglag niya ho si former President Rodrigo Roa Duterte. So paano ko naman nasabi na mahirap ipagtanggol? O recently guys, yung issue sa 3 billion undelivered materials, school materials, school supplies para ho sa mga estudyante dito sa DepEd. So, yan ho guys yung, for example ko na lang sa inyo, na issue na nagko-connect-connect sila. So, imagine, itong 3 billion issue na to, dati pa ho ito sa panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte. It is a contract guys sa panahon ni Digong na ang dating secretary ay si Briones. But then dahil nga sa issue ng corruption, according to the COA, itong issue nila na undelivered parcel, sabihin na lang natin undelivered parcel, ay napunta dito sa bagong administrasyon na ang humahawak ay si Sara Duterte dito sa DepEd. Pero sa totoong istorya naman guys, kayang-kaya namang tong solusyonan ni Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte, lalong-lalo na, 'di ba itong issue nila sa Transpac na hinold guys ng logistic kasi nga meron pa silang unsettled fees. Pero anyway, 'di ba 'yun ang sinasabi ko sa inyo, because of issue of corruption according to the COA, pero kaya namang solusyonan 'yan ni VP Inday kung gagawan niya ng paraan kasi imagine, she is a Vice President. Pangalawa sa may pinakamataas na posisyon sa bansang Pilipinas. Kayang-kaya niyang solusyonan yan. Gamitin niya ang kanyang power kung totoong meron siyang awa sa ating mga students. Kasi imagine, kulang-kulang tayo ng school materials. Paano sila nag-aaral ng mabuti niyan? Kulang-kulang sa mga equipments, accessories. So kung totoong meron kang, awa sa ating mga estudyante, kung meron kang care, di ba, kaya mong gawa ng paraan, lalo na't lawyer ka. Diba? Kung totoong lawyer ka man. Anyway, lawyer pala itong si VP Inday. Pero, diba, if lawyer ka na nga, VP ka pa ng bansang Pilipinas, tapos DepEd Secretary ka pa, kaya mong gawa ng paraan. Pwede mong sabihin na ako ang pangalawa sa may pinakamataas na posisyon. Pag hindi mo yan ginawa, meron kang, diba, kakaharapin na ano. Kung ginawa mo yung role mo as a DepEd Secretary and as a Vice President, and you know what, lawyer ka din, kaya mong gawan ng paraan yan, kaya mong gawan ng solusyon yan. Diba? Ang tapang-tapang mo sa mga kalaban mo, tapos dito sa ating mga kababayan na nangangailangan, bakit ang hirap mong lapitan? Diba? So anyway, ito yung ginawa ni Harry Roque. Ito, naloloka ako kay Butanding. Nilaglag niya ho si former President Rodrigo Roa Duterte para ipagtanggol itong anak na si Vice President and Deputy Secretary Sara Duterte. Panoodin natin tong video na to guys. Papansin niyo po na talagang pinupuruhan ngayon po si VP Sara ng mga negative na istorya, lalong-lalo na sa DepEd, yung Transpac issue. Yung isang logistics company na hindi raw napag-deliver ng mga supplies sa DepEd. Pero itong kontrata po ito ay binili pa as early as 2021. 2022 lang naman po naging secretary si Secretary at VP Sara. Pero isinisisi sa kanya. In fact, yung mga hindi na-deliver po ay yung mga serbisyo na para October 8, 2021 to June 30, 2022. Alam naman natin na June 30, 2022 lamang na naging secretary ng DepEd si Inday Sara, pero sa kanya sinisisi.
Pero ang totoo po, bagamat ito ay nangyari sa administrasyon pa ni Presidente Duterte, under Liling Briones, ginawa naman po ngayon ng paraan ng DepEd na sila na po ang kumukuha ng mga undelivered materials. At kung hindi po ako nagkakamali, may natanggal nga ng opisyalis ang DepEd dahil dito. Dahil wait lang ha, i-cut ko lang muna. Talaga nga namang dapat yan i-cover up. Dapat yan i-handle ng DepEd Secretary ngayon. Kasi siya yung DepEd Secretary in the first place. Diba? Alam nga naman itenga niya yung issue na yan dyan. So, kawawa naman yung mga estudyante. Delay na nga, diba? So, diba? Kung totoong may malasakit ka, gawan mo ng paraan. Dapat yung pag-upo mo pa lang mismo. Kakaloka. Hindi nga po nakapag-deliver yung mga materyales na binili na ng DepEd. Pero bukod pa po dito, meron pa na sinasabi na meron daw mga unliquidated sums ang DepEd. Pero sa totoo lang po, alam niyo yung proseso dyan ay magkakaroon ng parang komperensya ang DepEd. Yung unang komperensya, pabibigyan lang ng pagkakataon na sumagot ang department. Wala pa pong conclusion yon. Pero yun na po linabas na parang may question daw ang COA. Pero sa totoo lang, yan po ay dapat sasagutin pa lang ng DepEd. At siyempre po, ang katotohanan ay 1.5 years pa lang po na nasa opisina si VP Sara. At yung mga tinatanong naman ay para sa mga panahon na either bagong-bago siya or hindi pa siya ang kalihim. Siyempre, lumalabas after the fact yung mga COA findings. No? Talagang patuloy po yung kanilang kagustuhan na wakwakan baksakin ang ratings at approval ratings ni VP Sara. Meron naman pong isang survey na patuloy na pabagsakin ang rating ni VP Inday. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo guys na pinagtanggol niya si Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte because of the issue na, bumabang kanyang ratings. Unang-una, sa confidential funds. Pangalawa, dito din sa DepEd issue na itong si VP Inday, mas hilig pang pakialaman ng ibang issue, diba? Kaysa sa mismong problema ng sektor na hinahawakan niya. DepEd na nga lang yung hinahawakan niya. Hirap-hirap pa talagang magkaroon ng solusyon. Pero anyway, kagaya ng sabi ko sa inyo guys, kung totoong may malasakit, si Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte sa mga estudyante, kayang-kaya niyang gawa ng paraan yan. Diba? Kayang-kaya niyang gawa ng paraan yan. Lalong-lalo na una, abogado siya. Lawyer siya. Pangalawa, siya yung isa sa may pinakamataas na posisyon sa bansang Pilipinas, which is Vice President. At pangatlo, DepEd Secretary siya. Diba? Kung gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Imagine guys, ito yung sabi ng Rappler, DepEd learning materials worth billions of pesos have been sitting in the warehouse and delivered to intended beneficiaries. Transpac, a logistic provider contracted by DepEd, has been holding off distribution due to supposed unsettled warehousing fees. So, di ba kagaya ng sinabi ko sa inyo, because of the issue of corruption, nandyan yung unsettled fees. Sabi yan ng COA. And alam nyo kung magkano yung nasayang na pera, guys? Ito according to the audit, estimates at least 3 billion in public funds have been wasted due to negligence and corruption linked to the deal awarded to Transpac. May nakinabang din sa mga boylet ng mga Duterteñans dyan sa Transpac. Nakakalungkot lang isipin na, base sa aking nakikita during pandemic, year 2021, diba sabi naman dito, kasi kailan nagkaroon ng pandemonyo? 2020. So, yung mga modules, guys, may nagkwento lang sa akin, isang teacher. Yung mga modules, guys, na dapat year of 2021, kasi di ba modular era kami noon. Yung mga modules na dapat i-delivered sana ng DepEd, di ba, nung panahon ng pandemonyo, ang nangyari delayed, na i-delivered ngayong taon pa lang. Imagine, 2 years delayed. Tapos na ang module. Nag-i-school na tayo. Nag-i-school na kami. Face-to-face classes na kami. So, yung kapabayaan, guys, ng DepEd. Kaya ang hirap ipagtanggol ni VP Inday, diba? Lalong-lalo na, yung nakarang administrasyon ay kawani din niya. Kawani din ng mga Duterteñans. Kasi, ang ama,
Duterte, yung anak Duterte. So, yung issue, cargo pa din ni VP Inday, yung issue ng kanyang ama. So, talagang nilaglag ho ni Harry Roque itong si former President Rodrigo Roa Duterte sa issue ng Transpac para ho i-uplift itong si VP Inday. Kasi guys, totoo, ang hirap i-balanse ng dalawang to. Kasi kapag ina-flip mo si Digong, mada-downward si Inday. Kapag ina-flip mo naman si Inday, mada-downward dito si Digong. Kagaya ng issue ko sa inyo, yung 3 billion issue na Transpac na nandoon lang ng mga materials sa Transpac sa logistic, 'di ba? Kapag ina-flip mo si Digong nito, ang mahihila pababa si Inday, which is na dapat ina-uplift nila si Inday kasi nga para ho makagain ng madaming suporta sa darating na eleksyon. So ang ginawa nila, binagsak nila si Digong. Diba? Imagine that. Anyway, naglagan malala. So, it's me again guys, yung Malisha nyo. Nagbabalik-alag para sa ating panibagong video.